Magandang araw, lungsod ng San Jose del Monte. Magandang San Jose niyo po sa ating lahat. Mga kababayan, ngayon ay March 12. Ito pa rin po ang Thursday Habit ng Pamilyang San Joseño. Ako po si Brian Ocampo at ito ang PIO Live, ang programang maghahatid ng iba't ibang mahalagang pangyayari, impormasyon at opinyong para sa inyo, San Joseño. Nitong Lunes, March 9 hanggang ngayong araw, mapapansin niyo po siguro na inuulan ang ating mga official Facebook pages ng angry at haha na reactions. May mga indikasyon po na ang ilan sa mga ito ay maaring nagmumula sa troll o mga syndicated accounts na naglalayong magbigay ng maling impresyon sa mga opisyal na anunsyo, balita at mga impormasyong inilalabas po ng aming tanggapan. Kapansin-pansin din na ang karamihan sa mga account na nagbibigay ng ganitong mga reactions ay may mga banyagang pangalan. Gumagamit po ng mga special characters sa kanilang usernames o kaya naman ay nakalock o limitado ang kanilang profile na karaniwang palatandaan ng mga kahinahinala o hindi tunay na account. Lubos pong iginagalang at nirerespeto ng aming tanggapan ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang opinyon at gumamit ng anumang reaksyon sa social media. Bahagi po ito ng malayang pagpapahayag sa isang demokratikong lipunan. Ganun pa man, hindi po namin kinukonsinte ang koordinadong paninira na maaring makapagdulot ng kalituhan at maling pangunawa sa publiko. Kaya naman, nakapag-report na po ang aming tanggapan sa Regional Anti-Cybercrime Unit ng Philippine National Police para sa kaukulang aksyon. Dahil dito, hinihikayat po namin ang ating mga kababayan na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita online. Basahin po ang buong nilalaman ng mga post at kumuha lamang ng impormasyon mula sa opisyal at mapagkakatiwala ang mga sources. Kung may mapansin po kayong mga kahinahinala, mapanlinlang o troll na account, maaari po ninyo itong report sa Facebook at i-block upang makatulong sa pagpapanatili ng maayos, responsable at ligtas na online community. Nananawagan din po kami sa publiko na tulungan kaming i-report at i-block ang mga ganitong account upang hindi na sila makapagdulot pa ng kalituhan o panlilinlang sa ibang mga netizens. Etong week na po na to, habang tinetraining namin ang mga campus broadcasters, we posted an event about their training, yung mga campus journalists natin. Mga kabataan nagsusumikap na mairepresent at mabigyang karangalan ng ating lungsod sa regional competition. Tapos puputoktahin lang tayo ng mga troll accounts. We are very proud of these kids. At sana, suporta at pagmamahal po ang matanggap nila. Let us stop hatred. Let us stop confusion. Sa halip, sama-sama po nating itaguyod ang isang maayos, responsable at healthy online community kung saan ang respeto, tamang impormasyon at pagkakaisa ang mangingibabaw. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon at patuloy na suporta sa pagpapanatili ng tama, malinaw at mapagkakatiwalaang impormasyon para sa bawat San Joseño. Samahan niyo po ako sa isang oras ng makabuluhang pagbabalita, paghahatid ng mga kwento ng inspirasyon at syempre ng mga makukulay na ganap at mga programang nagpapadama ng mainit na pagmamahal sa bawat sulok ng lungsod. Bahagi po kayo ng ating talakayan at kwentuhan, kaya sama na po sa diskusyon sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong mga komento, katanungan o kaya naman pagbati sa ating comment section. Unahin na po natin ang express balita at impormasyon, mga pangunahing kaganapan sa lungsod na dapat alam mo, San Joseño.
Isinagawa ng Department of Social Welfare and Development Field Office 3 sa pakikipag-ugnayan sa ating CSWDO at mga opisyal ng barangay ang Reach Out Operation sa ilalim ng Oplan Pag-abot Program nitong March 5 sa iba't ibang bahagi po ng lungsod. Siniguro ng mga tanggapan na naisagawa ito sa pamamagitan ng rights-based approach kung saan voluntaryo ang pagtulong at iginagalang ang dignidad ng bawat individual. Sa operasyon, nagbigay po ang mga social workers at katuwang na ahensya ng paunang tulong tulad po ng food assistance, paunang medical na suporta at psychosocial services. Gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga makakatuwang na institusyon para sa pangmatagalang suporta at proteksyon. Layunin po ng Oplan Pag-abot Program na matukoy at maabot ang mga individual, mga kabataan at pamilyang nasa street situation o mga namamalagi sa mga lansangan at pampublikong lugar sa lungsod. Yan ay upang mabigyan po sila ng agarang aksyon at angkop na tulong. Sa pamamagitan nito, tinutulungan silang makabalik sa mas ligtas na kapaligiran, maiugnay sa mga programang panlipunan ng pamahalaan at magkaroon po ng pagkakataong makapagsimulang muli sa kanilang buhay. Bilang bahagi ng mga paunang aktibidad para sa pagbubuo ng Urban Biodiversity Management Plan ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO, isinagawa po ang Urban Biodiversity Assessment ng tanggapan nitong March 4. Kabilang sa isinagawa ang masusing field observation, documentation at pagkilala sa iba't ibang uri ng halaman at hayop na matatagpuan po sa piling urban green open spaces upang masuri ang kasalukuyang kalagayan ng biodiversity sa ating lungsod. Layunin po ng aktibidad na makalikom ng mahalagang datos na magsisilbing baseline information sa pagbuo ng mga programa at estratehiya para sa pangangalaga at pagpapalago ng urban biodiversity sa The Rising City. Sa opisyal na pagsisimula ng pagdiriwang ng 2026 National Women's Month, pinangunahan ng City Social Welfare and Development Office, katuwang po ang iba't ibang women-related organizations sa lungsod, ang Women's Month Kick-Off Ceremony nitong March 5 sa City Covered Court, Barangay Poblacion 1. Tampok po sa programa ang Ginang Kalipi, isang espesyal na pagkilala sa mga natatanging kababaihang Sanuseño na nagpakita ng kahusayan, dignidad at malasakit sa kanilang pamilya at komunidad. Ang aktibidad po ay alinsunod sa pambansang tema na We for Gender Equality and Inclusive Society at sa rallying call na Lead Like the Babaylands, Filipinas ng Philippine Commission on Women na nagbibigay diin sa mahalagang papel ng kababaihan bilang mga lider, tagapagtaguyod ng pagbabago at syempre, haligi rin ng ating komunidad. Layunin po ng aktibidad na ito na higit pang palakasin ang mga kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay sa kasarian, kilalanin ang mahalagang ambag ng kababaihan sa pag-unlad ng ating lipunan at hikayatin ang patuloy na pakikilahok ng mga kababaihan sa pagbuo ng isang mas makatarungan, inklusibo at maunlad na lungsod para sa lahat. Isinagawa naman po ng City General Services Office o GSO ang pagpapalit ng mga busted streetlights sa kahabaan po ng Quirino Highway mula Barangay Santo Cristo hanggang Road 2 Barangay Minuyan Proper upang mapanatiling maliwanag at ligtas ang mga pangunahing daanan ng ating lungsod. Bahagi po ito ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang maayos na pag-iilaw sa ating mga lansangan para sa kaligtasan ng mga motorista, commuters at mamamayan na dumaraan sa naturang lugar. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 9th founding anniversary ng City College of San Jose del Monte, kinilala po ng institusyon ang kanilang mga katuwang na mas lalo pang paunlarin ang kalidad ng edukasyon ng mga kabataang Sanuseño sa isinagawang Stakeholders Night nitong March 6.
Nasaksihan po ng mga dumalo sa programa ang pagbabalik tanaw ng City College mula sa pagbuo nito hanggang sa estado nito ngayon na patuloy na nagbibigay ng pag-asa, hindi lang sa bawat kabataan kundi nagbibigay tanglaw rin sa kinabukasan ng bawat pamilya sa lungsod. Bilang bahagi pa rin po ng pagdiriwang ng 9th founding anniversary ng mga City Collegians, itinanghal ang concert presentation na Jowable, ang long-lost love story ni Rizal. Dito binigyang buhay ang makulay na kwento ng pag-ibig at sakripisyo ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Pinangunahan po yan ng CSJDMC Nagtala Performing Arts Group kasama ang Allegro Musika kung saan ipinamalas ng mga mag-aaral ang kanilang husay sa musika, sining at pagganap. Layunin po ng programang ito na higit pang mapalalim ang pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa kasaysayan, sining at kultura sa pamamagitan ng mga malikhaing pagtatanghal habang hinuhubog po ang talento at pagkamalikhain ng mga City Collegians. Tara na po at silipin natin ang mga aktibidad at programang nagpapalakas sa ating komunidad. Ano po kaya ang latest sa inyong mga barangay? Alamin natin yan sa Ganap sa Barangay. Sa Barangay Gumaok West, patuloy po ang pamunuang barangay sa pag-aaruga sa kalusugan ng kanilang mga munting kabarangay. Nitong March 11 kasi, matagumpay pong isinagawa ang pagbabakuna at pagtitimbang ng mga sanggol sa ating komunidad upang masiguro na sila ay malusog, ligtas at protektado laban sa mga sakit. Inilunsad po ito sa pangunguna ng mga barangay health workers at ng City Health Office at sa buong suporta ng Barangay Committee on Health and Social Services ng pamahalang barangay ng Gumaok West. Sa Barangay San Pedro, matagumpay na isinagawa ang bloodletting activity sa pagbabayanihan ng kanilang mga kabarangay. Katuwang din po nila sa programang ito ang City Health Office sa pangunguna ni Dr. Rosel Tolentino at ng Philippine Red Cross. Nakapagtala po ng kabuang 110 successful donors para sa taong 2026 o unang bahagi ng 2026. Ipinapaabot naman po ng pamahalang barangay ang taus-pusong pasasalamat nito sa lahat ng kanilang mga donors at participants, gayon din sa mga volunteers na masigasig pong naghintay, tumulong at naglaan ng oras upang makapaghatid ng tulong sa mga kababayang nangangailangan ng dugo. Sa diwa po ng bayanihan, patuloy na namamayani ang pagkakaisa sa mga programa ng pamahalang barangay tungo sa mas ligtas, mas malusog, mas maunlad at mas disiplinadong barangay sa ating lungsod. Sa Barangay Gumaok East, nagsagawa po ng lecture at dialogue ang San Jose del Monte City Police Station sa mga kawani ng pamahalang barangay ng Gumaok East nitong March 6. Aktibo pong nakilahok ang mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team or BPAT at ilang mga kawani ng barangay upang talakayin ang wastong pamamaraan ng pag-aresto, pagtatala ng blotter at kampanya laban sa illegal na droga at iba pang mga krimen na maaring matala sa nasasakupan ng naturang barangay. Layunin po ng programa na higit pang mapalakas ang kaalaman ng komunidad sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at seguridad sa kanilang barangay. Sa Barangay Gaya-Gaya, patuloy po ang masigasig na pangangalaga ng mga masisipag na gardeners sa gulayan sa pamayanan ng kanilang barangay, kung saan makikita po sa mga larawan ang masaganang ani mula sa taniman, kabilang na ang mga siling labuyo, siling haba o yung siling panigang at iba pa. Gayon din po ang mga bell peppers na nagsisimula ng mamunga.
Patunay po ito ng wastong pangangalaga at sama-samang pagsisikap ng mga residente, kaya't nagbubunga rin ang kanilang mga itinatanim. Bahagi rin po yan ng inisyatibo na nakatakdang pamamahagi ng mga punla sa iba pang mga residente upang hikayatin ang bawat pamilyang Gayanos na magkaroon din ng sariling taniman sa kani-kanilang mga bakuran. Layunin din po nito na palaganapin ang kultura ng pagtatanim sa ating komunidad, makamit ang seguridad sa pagkain, mapabuti ang kalusugan ng mga residente at makapagbigay ng karagdagang pagkakakitaan para sa mga San Joseño sa Barangay Gaya-Gaya. At sa Luzon West, ginanap po ang SSS E-Wheels sa Barangay Luzon West nitong Martes, March 10, kung saan nagbigay ang Social Security System ng iba't ibang serbisyo upang mas mapadali at mailapit po sa mga residente ang kanilang mga transaksyon at pangangailangan. Kabilang po sa mga serbisyong ibinigay ay ang issuance of SSS number, SSS registration, account resetting, PRN generation, salary loan application, loan recourse or restructuring application, benefit claims application at iba pang mga programa ng tanggapan. Sa pamamagitan po ng programang ito, mas napadali para sa ating mga kabarangay ang pag-access sa mahalagang serbisyo ng tanggapan nang hindi na po kinakailangang pumunta sa malayong lugar. Yan po ang mga balitang nakalap natin mula sa masisipag nating mga Barangay Public Information Officers, nakatuwang natin sa paghatid ng tama at napapanahong balita at impormasyon sa lungsod. Ngayong buwan ng Marso, ipinagdiriwang po natin ang Rabies Prevention Month. Ang buwan kung saan binibigyang atensyon natin ang kapakanan at kalusugan ng ating mga alagang hayop. At syempre, ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Ang mga dapat malaman natin tungkol sa rabies virus, panoorin po natin dito. Magandang San Joseño, ito ang PIO Live. Ngayong buwan ng Marso, atin pong ipinagdiriwang ang mga mahalagang selebrasyon sa ating bansa. Kasama na po dyan ang National Women's Month, ang Fire Prevention Month at ang Earth Hour. Pero hindi po makukumpleto ang mga pagdiriwang na ito kung hindi natin isasama syempre ang ating mga alagang hayop o mga fur babies. Dahil this month of March, pinagdiriwang din po natin ang Rabies Awareness Month. At para kwentuhan po tayo ng mga programa patungkol sa rabies at ang kasalukuyang estado ng lungsod sa kampanya dito, makakasama po natin ang ating City Veterinarian, Dr. Arvin H. Agapito. Magandang San Joseño po. Welcome po sa PIO Live, sir. Magandang San Joseño po. Bati muna po kayo sa ating mga kasamahan po sa City Veterinary Office. Doc? Sa ating mga kababayang San Joseño. Ngayon po ay buwan ng pagkabahala laban sa sakit na rabies. So, timely po na pag-usapan natin kung ano ang mga programa ng City Veterinary Office ngayong Marso para ang ating mga alagang aso ay maprotektahan laban sa sakit na rabies. Doc Arvin, unang-una po sa lahat, pag-usapan natin, gaano po ba karami yung mga fur parents natin dito o yung mga may alagang aso at pusa? Sa census na ginawa ng ating barangay through ParaVets, no, nasa 143,000 dogs and cats na ang populasyon natin dito sa San Jose del Monte. And contrary po kasi sa kaalaman ng publiko, literal po ba na merong rabies talaga ang bawat alagang hayop natin, Dok? Pagkapanganak po niyan, wala pong rabies ang isang aso o isang pusa. Nakukuha lang po ito doon sa mga infected na animals pag siya ay nakagat nung rabid animal. Ngayon, para maprotektahan po yung mga alaga natin,
pabakunahan natin laban sa sakit na rabies, yung ating mga aso at pusa. So para po magkaroon ng refresher itong mga kababayan natin, ano at saan po ba nakukuha ng isang alagang hayop ang rabies? Ang origin niya or reservoir ng rabies ay yung mga paniki. Okay? So sila yung reservoir, ibig sabihin nun, taglay nila yung virus, pero hindi sila nagkakasakit ng rabies. So pagka meron silang kinagat na hayop, for example yung aso, nakagat nila, hindi bakunado, pwedeng magkaroon yung aso ng rabies. Then yung may asong may rabies, pag kinagat naman yung isang aso rin na hindi rin bakunado, magkakaroon din siya ng rabies. Kaya po kumakalat yung infection. Yes. Opo. Pero Doc, paano po ba natin maiiwasan na magkaroon ng rabies infection ng ating alaga? Bilang nagmamay-ari po ng aso o pusa, ang responsibilidad po ng isang may-ari ay pabakunahan sa sakit na rabies ang kanilang alaga. So kung sila po ay bakunado at magkaroon ng instances na may pumasok na rabid animal sa bakuran nila, hindi mahahawa yung mga alaga nila. Ganun po yun. Para naman po mabawasan yung pagkabahala ng ating mga fur parents, ano po ba yung sintomas na pwede nating sabihin, possible na may rabies infection itong alaga ko? Dalawang klase po ang simptomas. Isang dump type or paralytic type at isang furious type. Unahin ko na po yung dump type or paralytic type. Mananamlay lang po yung aso nyo kung siya ay may sakit na rabies at mamimilay, mamatay na. So, ang furious type naman, siya yung kinakagat yung any moving object. Minsan, di ba, pag may gumalaw na paa, yun, kakagatin niya yun. Even the cages, hanggang sa dumugo yung kanilang mga bibig, yun ang furious type. Yeah. Sir, sa mga ganitong pagkakataon na pag napansin na ating ng mga fur parents natin na may ganito na silang mga sintomas, ano po ang dapat unang gawin ng mga fur parents natin? Ang unang gagawin natin dyan ay ikulong. Obserbahan natin yung mga alaga nating aso o pusa ng 10 to 14 days. At ipagbigay alam agad sa ating mga para-vet sa barangay para maiparating sa amin. Pwede naman kami ang mag-observe nun para hindi na sila makagat pa nung suspect na rabid animal. At yung mga para-vet po talaga natin, mga well-trained po talaga. Diba, Yes Doc? po. Nagre-refresher sila every year para ma-update sila dun sa programa natin laban sa sakit na rabies. Then after po na, for example, 3 to 5 days namatay yung inoobserbahang aso, itatanggalin po yung ulo, then papa-examine po sa lab para ma-confirm kung siya ay positive o walang rabies. Sir, move forward po tayo sa ating mga kababayan naman po. Paano po napupunta naman sa tao itong rabies infection? Siyempre, ang aso, kasalamuhan natin, pet natin yan. Kung halimbawa, rabid yung aso natin, alaga, hindi natin napabakunahan, nagkaroon ng rabies, through scratches lang and bite, papasok yung virus doon sa katawan natin. Kadalasan yan, mga 30 to 90 days ang incubation yan sa tao. Depende sa site. Kung sa extremities yan, medyo matagal bago pumunta sa central nervous system natin. Kung yan naman ay malapit sa spinal cord, mabilis ang travel papunta sa utak. So, 'yun ang ng rabies. Ngayon, dapat ipagpaalam agad sa makonsulta agad sa doctor, human doctor para ma-refer siya doon sa Animal Bite Treatment Center, mabigyan agad siya ng bakuna. Yun. Ito po ang proof na itong rabies talaga ay preventable naman. Ibig sabihin, kaya po talagang maiwasan. Pagdating po sa mga hayop, ang sinasabi po ni Doc ay dapat bakunado ang ating mga alagang hayop para protektado din po tayong mga fur parents. Ano naman po, may home remedy ba, Doc, na dapat aware ang mga kababayan natin? Sakali man po dumating sa punto na nakikipaglaro tayo sa alaga natin tapos makalmot tayo or makagat tayo. Okay.
For example, nagkaroon ng scratches, yung baraso na ay yung ating kamay Opo. or any part of ating katawan, sabunin po Yeah. ng mabuti, no? Tapos lagyan ng disinfectant. Pag po natin lalagyan ng bawang, hindi po tama yun. Okay. Yung natutunan natin na Yeah. traditional medicine na natutunan natin nung araw. At ang pinakamahalaga po sa lahat, ang sinasabi ni Doc, kung ikaw man ay nakagat or na-scratch, after nung ginawa yung mga first aid na yon, ay pumunta na po sa Animal Bite Treatment po. Center. Pag po tayong pupunta dun sa Tandok, wag po tayong pupunta o sa Manunupsop kasi po maraming namamatay dahil doon sila nagsisecure ng health. Yeah. Sa akala nila, gumaling sila, pero after 3 months or nagkasunod simptomas, hindi na po maibabalik yung buhay nila. Ganun po. So napakahalaga po talaga na sa tamang tao po talaga tayo kumukonsulta at lumalapit. Yes, sir, Brian. Diba, Doc? Doc, pag-usapan natin itong mas malalang version ng rabies. May mga napapanood po ako personal sa online ng mga video na tila ba iba ang movement ng isang taong infected. Ito na po ba yung malalang version ng mga infected, sir? Yes, so pag may simptomas na yung tao, hindi na makahinga, nagwawala na, masakit ang lalamunan, hindi makainom ng tubig, takot sa tubig kung sabihin nila, di ba? Naghihintay na lang po yun ng kanilang oras. Ganun po. Nakakalungkot ng isipin, pero ibig sabihin, ang rabies talaga ay nakamamatay, Doc. Nakamamatay po. Dahil ito po, nabanggit nyo kanina, brain ang target niya. Yes. Okay. But syempre, lahat ng mga ito ay preventable, ika nga. Yes. Dito po sa lungsod ng San Jose del Monte, Doc, ano po yung mga programa natin? Or ano po ang status natin kontra rabies? Ayan, una sa lahat ay sinuportahan tayo ng sanggunian, Apo. naglabas ng ordinance na yung ating mga alagang aso at pusa ay mabigyan ng libreng mga bakuna, no? Taon-taon po 'yan binibigyan natin ng libreng bakuna. Tapos po nitong huli po ay nagpamigay po tayo ng mga sasakyan na panghuli ng mga stray animals. Huwag pong masamain ng mga pet owner dahil dinidisiplina lang po tayo, no? Ang kagandahan po nito doon sa bagong ordinance, huhulihin po yung aso nyo. Then, i-identify siya. Marami pong means yan, through microchip, may tag. Tapos, kung rehistrado sa barangay yan, may picture yan doon sa inyong barangay. Isosoli po sa may-ari. So, hindi na po dadalhin sa impounding sa city vet. Papalitan nga lang po ng citation ticket. So, yung mga dogs na mahuhuli, hindi na ho masasubject for euthanasia. Yun po ang kagandahan ng programang binibigay natin ngayon sa ating mga barangay. At yung mga barangay po natin, napaka-supportive po sa programang ito. May mga BPIOs din po kami na nagre-report na may mga programa silang mga aso mo, itali mo dito sa mga barangay nila. Kasi nga naman, para hindi na abala sa inyo na kapag nahuli at na wala nang abala talaga na kailangan nyo kasi kasuhin, no, Doc? Sa laki po kasi ng ating nasakupan, 62 barangays po tayo. Yung atin pong movement ng ating impounding vehicle sa city vet ay limited. Kung lahat po ng barangay mabigyan natin ng ganyang programa, so mare-regulate po natin yung pagtatali ng mga aso sa kanilang mga nasasakupan. And it really starts at home talaga. Dapat Yes. talaga maging responsible pet owner tayo. But moving forward, Doc, ano po ba yung mga programang nakalatag naman po sa inyong tanggapan, lalo na po during the month of March, itong Rabies Awareness Month? Rabies Awareness Month, March 11, magkakaroon po tayo ng libreng kapon at libreng bakuna sa barangay Gaya-Gaya po. Sa March 12, sa Paradise 3, magkakaroon po tayo ng spay and neuter at libreng bakuna rin po sa ating mga alagang aso at pusa. And March 19 ay ang nationwide kapon po. Buong Pilipinas po, lahat ng LGU veterinarians na may kakayahang magkapon, ay magkakapon po. Sa buong Pilipinas po yan. Doc, paano po ba makaka-avail ang ating mga kababayan? Libre po ba ito para po at least matanggal po yung mga questions po nila?
magpalista lang po kayo sa inyong mga para-vets, no? Para sa libreng kapon ng inyong mga alagang aso. Libre po ito na binibigay ng ating city government. Kailangan po lang talaga dalhin nyo dun sa mga specific dates po na sinabi ng ating City Veterinary Office. Okay. Doc, let's talk about po the other programs. Baka may mga ibang programa pa po kayo na pang Rabies Awareness Month. Okay. Ngayon po ay nagkakandak tayo sa mga school, public school ng information education campaign. Kasamahan kong mga veterinaryo pupunta sa mga public schools. Tinuturuan natin yung mga bata kung ang tamang pag-aalaga, paano maging responsabling pet owner. Through coordination po kay SDS po yan. Ayan, napakarami po talagang programa ng ating City Vet pagdating po sa tamang pag-aalaga ng ating mga hayop. Ngayon po sir, hikayatin niyo po ang ating mga kababayan na sa inyo na siyempre dapat magpabakuna ng kanilang mga alaga at maiwasan po talaga natin ang ganitong rabies infection. Doc? Muli po, isang paalala at pakiusap sa ating mga kababayang Sanuseño na ating pong pabakunahan ang ating mga alagang aso at pusa. Ito po ay binibigay ng libre ng ating pamahalang lungsod. Hindi lang po yung pagbabakuna, no? Huwag po nating hayaang gumalagala ang ating mga alagang aso at pusa dahil pinagmumulan din po ito ng aksidente. At yung pagdudumi-dumi po sa kalsada, medyo marami po tang nagrereklamong mga kababayan natin. Maging responsableng tagapag-alaga po sana tayo ng ating mga pets. Opo. At dahil dyan, maraming salamat po sa ating City Veterinarian, Dr. Arvin H. Agapito. Dito po sa lungsod ng San Jose del Monte, all life matters. Mahalaga po ang lahat ng buhay. Kabilang na po dyan ang buhay ng ating mga alagang hayop o mga fur babies. Sana po ay natuto tayo mula sa ating bisita ngayong araw at mahalaga pong pabakunahan ng mga alagang aso at pusa kontra rabies at maging responsableng fur parent at ituring po natin ng ating mga alaga ay parte na ng ating pamilya. At nawa po, hindi lang ito tuwing Marso natin sila bibigyan ng pansin, kundi araw-araw. At dito po nagtatapos ang ating Proud San Joseño moment ngayong araw. Maraming salamat po sa ating bisita. Thank you. Thank you very much, Doc. Thank you very much. At yan po ang ating naging panayam sa ating City Veterinarian na si Dr. Arvin Agapito. Abangan po ang kabuuan ng mga balitang yan at detalye ng mga balitang ibinahagi namin kanina sa Balitang San Joseño at Express. Araw-araw po yan sa Public Information Office Facebook page at syempre sa mga official Facebook pages ng bawat tanggapan ng city government at ng mga barangay. Maraming salamat din po sa mga katuwang natin sa paghatid ng mga latest update mula sa ating mga DGIOs at BPIOs o mga Digital Governance at Barangay Public Information Officers. Susunod! Ngayong nagsisimula ng uminit ang panahon at kasabay na rin ang Fire Prevention Month, ating alamin kung paano tayo makaiiwas sa pinsalang dala ng sunog. Dahil sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Sama-sama po nating alamin yan sa pagbabalik ng PIO Live. Ito yung araw na binibigyan natin ng importansya ang lahat ng mga taong naglingkod sa ating pamahalaang lungsod. We welcome every families of the previous mayors of our beloved city. Siguro pinakita namin sa inyo itong napakagandang City Hall that will last for the next 100 years. Itong ating mga pamilya na mga dating naglingkod ay maraming salamat po sa inyong pagiging isa sa mga kumatawan ng ating bayan noon na ngayon ay lungsod na. All of us here
Congressman Arthur Robes. We hope we made your hearts feel that you are still remembered. I will always be an instrument of thy compassion and thy peace to each and every one sa December. Ito pa rin po ang PIO Live. May tanong, reaksyon o mensahe po ba kayo? Sali na sa usapan. I-comment na yan dahil gusto naming marinig ang boses ng bawat San Joseño. Kaya naman po makilahok at maging bahagi ng talakayan dito sa PIO Live. Sa mga hindi inaasahang insidente tulad ng sunog, dapat alam natin kung ano ang gagawin at kung sino po ang dapat tawagin. Dahil sa pag-iwas sa sunog, hindi tayo nag-iisa. Makakasama natin ang ating CDRRM officer at ang ating Bureau of Fire Protection para alamin kung paano makakaiwas dito. Balikan po natin ang ating panayam sa kanila. Magandang San Joseño, ito ang PIO Live. Ang Marso ay buwan ng pag-iwas sa sunog. Kaya naman po, ang ating pinakamahalagang layunin ay manatiling ligtas at handa. Habang umiinit po kasi ang panahon, tumataas din ang panganib na dala ng sunog. Kaya naman ngayon, pag-usapan natin ang fire prevention, preparedness at ang mahalagang papel ng ating mga bumbero at ang ating mga rescuers o responders sa pagpapanatiling ligtas ng bawat pamilyang San Joseño. Kaya naman po, makakasama natin dito sa ating studio ang ating mga partners mula sa Bureau of Fire Protection at City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO upang bigyang linaw ang mga programa, paalala at serbisyong dapat nating malaman. Magandang araw po at welcome po sa PIO Live BFP City Fire Marshal Fire Chief Inspector Julius Cesar Dejos at ang ating CDRRM Officer, Ma'am Gina Aizon. Magandang San Joseño po. Bumati muna po kayo sa ating mga kababayang San Joseño po, sir. Fire Chief Inspector Julius Cesar L. Dejos nga po pala ang ating City Fire Marshal ng City of San Jose del Monte Fire Station. Magandang hapon po sa ating mga San Joseños po. Thank you very much, sir, sa magpapaunlak sa amin. And of course, ang ating suki po dito sa ating PIO studio, si Ma'am Gina Aizon. Ma'am Gina, bumati muna po kayo sa Magandang ating buhay mga po. Gina Aizon po from CDRRMO. Unang-una po sa lahat, sir, let's talk about Fire Prevention Month. Bakit po ba tinuring na buwan po ng pag-iwas sa sunog ang buwan ng Marso? So, maliban po sa pagtaas po ng heat index, nagsisimula po kasi yan ng Marso, nagbe-base din po tayo ng Fire Prevention Month sa Presidential Decree number 115-A signed by late President Ferdinand Marcos po. Bali, ang layunin po nito, ma-address nga po yung mga nagaganap po na pagtaas po ng fire incidents during March. Yun po. Sir, let's talk about the fire incidents dito sa ating city. Gaano po ba ka-alarming or kalala ang sitwasyon po ng fire incidents sa ating city? As of now naman po, hindi siya ganun po ka-alarming. So, by first quarter po last year, we have recorded 9 fire incidents, 9 residential fire incidents. Then, this year naman po, meron lang po tayong 5 na residential fire incidents. So, nabawasan po tayo ng almost half ng fire incidents. And this is good news po kasi kahit papano,
ay talagang nabawasan po yung insidente. Pero hindi po ibig sabihin ay maging kampante na po tayo. Ma'am Gina, kayo po ba, minomonitor nyo po for sure ang heat index. At gaano po kahalaga na itong heat index na to ay talagang binabantayan po ng inyong tanggapan? Okay. Ang heat index natin talagang napakataas ngayong buwan ng Marso. Kaya ngayong Oplan Sumbak natin o ang Oplan Semana Santa, pinaghahandaan natin to kasi ang taas ng naitalang heat index ngayon. Ngayong araw na to, nasa 37 tayo. So, i-expect pa natin dahil palabas na or paalis na ang amihan, so mas tataas ito. Hindi nga lang tayo magkakaroon ng El Nino ngayong taon na to, pero mataas pa rin ang heat index natin. Kaya minomonitor natin to para mabigyan natin ng babala ang ating mga kababayan na hanggat maaari manatili lang muna sa kanilang mga tahanan kung wala din lang namang gagawin sa labas. Kasi mahalaga, ang dami kasing medical na pwedeng kaakibat nitong pagtaas ng heat index natin. Kaya yun yung binibigyan natin ng babala. At least kahit paano mawala yung sakit na pwedeng makuha ng ating mga kababayan. Pag-usapan na rin natin, Ma'am Gina, ano po yung mahalagang gampanin ng ating mga responders po pagdating po dito sa buwan ng Marso? Ang mga responders natin, partner kasi kami palagi ng Bureau of Fire Protection. So kapag nagkakaroon tayo ng respondi sa sunog, mataas din yung alerto sa amin kasi pag nagkakaroon ng sunog, definitely yan hindi nating maiiwasan na magkaroon ng injuries, ng casualties doon sa scene. That's why kapag rumiresponde si BFP, kasabay na kaagad ang mga responders natin para masiguro natin na kapag nagkaroon ng masasaktan, merong kaagad aagapay doon sa mga tao na nandoon sa sunog na yun. At ganyan po talaga ka-intact ang partnership ng ating mga responders at yung mga taga-BFP natin para masiguro po talaga na wala po talagang casualty or kahit na masugatan. Sir, let's talk about yung programs po na inihanda ng BFP pagdating sa Fire Prevention Month. So, nagsisimula po tayo lagi sa March 1, which is yung kick-off ceremony po natin na naglalayon na maipaalam sa ating mga taong bayan na start na po ng ating Fire Prevention Month. So, itong Fire Prevention Month po natin, mostly po ng ating mga activities ay naka-anchor po siya sa pagpapalaganap ng fire safety awareness po sa ating community, no? So, unang-una na ating major activities ay yung Fire Square Road Show na kadalasan na ginaganap po sa ating mga malls po, no? So, para marami po tayong mga participants po na makakita po doon. So, this year, yung sa ating regional office, meron po tayong Fire Square Road Show po sa SM Pampanga. Then, upcoming naman po na March 27, ay Fire Square Road Show naman po natin sa SM Marilao, dito po sa Bulacan. Then, another po na major na activities po natin ay yung nakafocus naman po sa ating mga community fire auxiliary group po sa mga barangay na yun po yung Barangay Fire Olympics na ginagawa po natin na ang purpose niya naman po ay mabahagyan po ng basic firefighting skills po ang ating mga barangay po, barangay officials po. How about trainings and seminars, sir? Nagko-conduct po ba kayo ng mga trainings? Hindi lang po sa mga counterpart ninyo, maging sa mga schools and even establishments, sir? So, yun din po, madalas po na request po namin ngayon po, no, fire safety drill and seminar, di lang po sa ating mga business establishments, sa atin din po mga schools, month long po siya na nagkakandak po tayo ng mga drills and seminars po. Then maliban po doon sa mga nagre-request din po na fire brigades po, nakakandakan po natin sila ng basic skills for responders training, EMS training, then rescue operations training din po. And of course, Ma'am Gina, may counterpart po ito sa ating barangay. Di po ba, Ma'am? Ano po ang role ng mga barangay level natin na responders pagdating po sa ganitong mga insidente? Yung orientation natin sa ating mga barangay responders, kasama ang pag-iwas, paghahanda, at kung ano yung magiging responde kapag ka nagkakaroon ng sunog. So sa DRRM orientation natin, party kaagad ang fire suppression and kung ano yung paghahandaan natin pagdating sa fire. So yung ating mga barangay rescuers, naka-alerto din sila. Kasi hindi lang sa fire suppression, pero naka-alerto sila pagdating sa responde kung merong mga injured or casualty sa area. Kaya mataas din yung kaalaman na kailangan nating ibigay sa kanila. At of course, yung kasanayan. Kasi kapag hindi sila
well-equipped, mas malamang sila yung maging pasyente. So that's why, up to barangay level, binibigay natin yung pwede nating kasanayan, paghahanda, pagdating sa fire suppression and fire prevention. Ito po yung preparation part pa lamang. Ngayon, pag-usapan po natin, ano ba yung lagi pong nagiging sanhi? Bakit po ba nagkakaroon talaga ng sunog? Lalo na sa mga residential areas natin, sir. Mostly po talaga electrical first po yung nangyayari. Then meron din po tayong mga open flames, mga naiiwan ng kandila, kalan na hindi po napapatay. So yun po yung mga common cause po ng sunog po natin this year po. Ano yung mga tips natin, sir? Mga basic home tips na dapat alam po ng ating mga kababayan para makaiwas po sa mga ganitong insidente? Unang-una, yung masyadong paggamit po ng ating electrical extension po, no? So, pagka sobrang dami, magkakaroon po ng overloading po yan ng kuryente. So, yun po yung isa sa sanhi po ng ating residential fires. So, pagka aalis po ng bahay, siguraduhin po na yung mga appliances po natin nakasara. Then, pagka gumagamit naman po tayo ng kandila, make sure po natin na malayo po sa mga bagay na madaling masunog like cortina o yung mga furnitures po natin. Gayun din po sa kitchen po natin, lalong-lalo na po pagka yung mantika po lumiyab na po, no? Nagsisimula na magpanik po yung mga tao. Ang pinakamadali pong paraan po ay tatakpan lang po siya. So mamamatay na po yung sunog po sa ating niluluto. Then most importantly po, dapat magkaroon po tayo ng emergency hotline po ng ating fire station na pinakamalapit. Kung sakasakali lang naman po na wag sana na hindi na makontrol yung apoy. Then additional recommendation po na magkaroon din po tayo ng fire extinguisher sa ating mga bahay dahil ayun po yung magsisilbing parang first aid po natin sa kung may mga sunog po na mangyayari po sa ating mga bahay. Ayun lang po. And Ma'am Gina, number 1 po talaga na rule natin dito is prevention is better than cure. Pagdating po sa mga eskwelahan naman po ba, ma'am, ano po ang dapat mga i-consider ng ating mga nasa eskwelahan pagdating po sa mga ganitong insidente? Okay. Kung paano natin pinaghahandaan ang natural hazard, dapat mas doble natin paghandaan ang human-induced. Fire is a human-induced hazard. So, dapat lahat ng preparation, maging aware tayo sa kung ano yung pwede maging cause ng fire. And dapat lahat ng mga nasa eskwelahan natin, maging aware din sila. Yung sinasabi ni Sir kanina, na mga nagiging sanhi ng sunog, dapat doble yung gawin nilang inspection and pag-maintain kasi ito yung mga nagiging sanhi ng sunog. Meron tayong mga SDRRM sa bawat eskwelahan na siyang nagbabantay. Hindi lang yung mga guard natin na nandun, kundi yung maging yung mga teachers natin and non-teaching personnel, aware na sila kung paano nila paghahandaan, kung paano nila maiiwasan ng sunog. That's why yung ating tuloy-tuloy na impormasyon sa kanila, malaking bagay yon para mapaalalahanan sila na mag-ingat talaga at hindi na magkaroon ng sunog sa bawat eskwelahan. And dahil po ang topography ng city ay bulubundukin pa rin, may mga insidente po ba tayo ng mga grass fires? Ganon? Meron naman po, may mga incidents po tayo ng grass fires. Ano lang po talaga, nagkakataon po siya na maliliit lang po. Okay. Na kaya po nating maapula po siya agad. Hopefully po na magstay po yung trend na ganun lang po, na wala po tayo magkaroon ng major na grass fire po dito sa ating city po. Assurance na lamang po sa public, ano po ang agarang tulong na agad na maipapaabot po pareho ng BFP at saka ng CDRRMO sakaling po magkaroon ng insidente ng sunog po? Ang sa part po ng ating BFP, CSJDM po, pagka once po na magkaroon po ng tawag po sa amin about po sa certain fire incident, kahit hindi po siya confirmed or kung ano man po siya, kahit prank call, lahat po ng tawag po sa amin nire-respondihan po agad namin, no. So kahit saan po yung part ng San Jose del Monte, once na tumawag po sila sa ating hotline,
makasiguro po na marerespondihan po agad namin. At may counterpart po yan with the RCD-RRMO. Ano naman po yung aasahang tulong po ng mga kababayan po natin sa inyong tanggapan naman, ma'am? Unang-una na sa ating mga kababayan, dapat lagi tayong merong steps. Una, kapag alam nyo na magkakasunog, kailangan meron tayong early detection and early reporting. Kasi mas nauuna pa minsan ang live nung sunog kaysa mag-report sa mga sa BFP or sa amin. Ang CDRRMO, 24/7 po nakaantabay tayo sa buong 62 na barangays. So ang hotline numbers natin, alam naman na ng ating mga kababayan. Tumawag lang po kayo doon para makarespondi kaagad ang mga kinauukulan at maagapan natin ang apoy na wag nang kumalat ng malaki. At ibababad po at ipa-flash natin sa ating screen yung mga emergency hotlines po pareho ng city government and even yung BFP para masiguro po natin na kung kakailanganin nyo po talaga ng responde ay agad-agad makakarating ang ating mga authorities. Pero syempre, ang pinaka-importante sa lahat, kung maiiwasan po talaga itong mga insidente ay iwasan na po natin. Huling mensahe at paalala na lamang po sa ating mga kababayan, Sir Julius, para at least masigurado natin talagang no fire incidents at all dito sa ating lungsod. So, sa part po ng BFP po ulit, no? So, nagpapasalamat po ako sa ating butihing Mayor, Mayor Ate Rida Robes po. Then kay Ma'am Gina Aison po na patuloy po na sumusuporta po sa amin. Kami po ay National Line Agency pero with partnership po sa ating LGU, mas napapabuti po namin yung services po na naihandog po ng ating tanggapan. So sa ating mga Sanoseños, makakaasa po kayo sa BFP na lahat po ng aming serbisyo ay maibibigay po namin with due diligence po sa ating mga kababayan po. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, Sir Julius. And finally, Ma'am Gina, huling paalala na lamang po sa ating mga kababayan, lalo na sa panahong ito na talagang ginugunita din natin ang Semana Santa, tapos summer vacation pa. Yes. Ma'am Gina. Sa ating mga kababayang San Joseño, alalahanin natin na ang gampanin natin para mapanatiling ligtas ang San Jose del Monte ay hindi lamang gampanin ng local government, ng national agencies, pati kayong mga nasa household level. So kung hindi namin kayo magiging partner para maging ligtas ang bawat San Joseño, useless lahat ng ito. Kaya bawat San Joseño, ang pakiusap lamang namin sa inyong lahat, maging aware tayo at maging partner namin kayo para maging ligtas tayong lahat dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Maraming salamat, Ma'am Gina. At naway nabusog po kayo dun sa mga ibinigay na paalala ng ating mga bisita ngayong araw at mas maglagablab sa atin yung kahandaan at saka yung pagmamahal dun sa paghahanda at pagbibigay protection sa ating mga kababayan. Muli, maraming salamat, Sir and Ma'am Gina, sa pagpapaunlak nyo po sa amin dito sa ating PIO studio. Sa ngalan po ng pamahalang lungsod na pinamumunuan ni Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes, maraming salamat po sa Bureau of Fire Protection at City Disaster Risk Reduction and Management Office sa inyong walang sawang serbisyo at sakripisyo po para masigurong ligtas ang bawat San Joseño. Lagi po nating tatandaan, ang sunog ay hindi inaasahan. Pero, kayang-kaya nating paghandaan. Kaya, responsibilidad po natin yan. Dahil dito sa Rising City, kaligtasan muna bago ang lahat. Muli, maraming salamat po sa mga kawani ng BFP at CDRRMO. Mabuhay po kayo at maraming salamat. Arya San Joseño. Thank you very much, sir. At yan po ang ating naging makabuluhang panayam sa ating CDRRMO, Ma'am Gina Aison, at sa ating Fire Marshal na si Sir Julio Cesar Dejos. Ito naman po ang mga impormasyon at anunsyong dapat alam mo, San Joseño. Bilang pagtalima po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng Memorandum Circular number 114, ipinatupad na po dito sa City Government of San Jose del Monte ang 4-day work week epektibo noong March 9, 2026.
Ito po ay bilang suporta at pakikiisa sa pagsisikap po ng pamahalang nasyonal upang makatipid sa konsumo ng langis at enerhiya kasunod po ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Alinsunod din po sa inilabas na memo ng Office of the City Administrator ang prescribed office hours ng ilang tanggapan ng city government ay mula Lunes hanggang Huwebes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, hindi po kabilang dyan sa ipapatupad na 4-day workweek scheme ang mga frontline offices o ito po yung mga opisinang nagbibigay ng emergency, health, social services. Pero maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga partikular na tanggapan upang malaman po ninyo ang kanilang schedule at regular na serbisyong kanilang inihahatid. Kaugnay niyan, base po sa Department of Education Memorandum number 18, Series of 2026, ipatutupad din ang Emergency Conservation Protocols at Flexible Working Arrangement noong March 9 sa Department of Education. Paglilinaw po ng DepEd ang 4-day or Monday to Thursday na on-site work arrangement ay para lamang po sa mga personnel sa tanggapan ng DepEd. Hindi po ito saklaw ng mga paaralan o yung mga public schools natin na under DepEd. Mananatili po ang regular na klase at learning delivery upang matiyak na hindi mababawasan ang oras ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Pabatid naman po mula sa Business Permit and Licensing Office or BPLO. Paalala po sa lahat ng mga negosyanteng Sanuseño na bukas na, March 13, ang itinakdang deadline para sa renewal ng business permit at pagbabayad po ng walang penalties at surcharges. Inaanyayahan ng lahat ng may-ari ng negosyo na samantalahin ang natitirang panahon upang agad na maisagawa ang inyong business permit renewal at maiwasan po ang karagdagang bayarin. Para sa iba pang mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa Government Service Express sa Basement 2 ng SM City San Jose del Monte, dyan po sa Barangay Tungkong Mangga. Mula naman po sa 12 barangay na lungsod ng San Jose del Monte, magtatagisan ng ganda, talino at talento ang ating mga kandidata upang hirangin ang kauna-unahang ginang San Joseño. Abangan po ang Coronation Night sa March 28 sa Amphitheater River Park Esplanade, dyan po sa New Government Center. Isang makasaysayang gabi na magtatampok sa kagandahan at dangal ng mga kababaihang San Joseña. Sa harap po ng ating komunidad, sa entabladong puno ng liwanag at musika, matutunghayan natin ang pag-akyat ng isa sa kanila sa trono ng karangalan. Sino po kaya ang tatanghalin bilang unang ginang San Joseño, ang magiging huwara ng lakas, talino at kagandahan ng bawat San Joseño? Kaya sali na po sa mga San Joseña, sa ating mga ginang San Joseña na deserved ang corona. Jo, sama ka na dyan. Bago po tayo magtapos, ito muna ang ating quote of the day na related po sa ating pinagdadaanan ngayon. Isang paalala na magbibigay inspirasyon, lakas ng loob at positibong pananaw sa araw na ito. Dahil sa gitna po ng balita at impormasyon, mahalaga pa rin ang pag-asa at magpapahalaga sa kapwa. Ang social media po ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Iba't ibang posts ang ating nababasa, nakikita at napapanood na nakakaapekto po sa ating nararamdaman at nakakadagdag minsan sa ating kaalaman. Kaya naman po ito ang ating quote of the day. The health of online communities depends on the digital literacy and civic responsibility of the people who participate in them. Hango po ito sa libro ni Howard Raygold na NetSmart, How to Thrive Online na tungkol
sa critical thinking, online responsibility, at effective participation in digital communities. Paalala din po ito na ang pagkakaroon ng isang healthy digital community ay nakadepende sa kung paano po tayo nagiging mas responsable sa ating mga ginagawa online. Ginagamitan ng utak ang bawat aksyon. Pinapairal ang puso at ang balanseng paghusga sa mga nakikita at inaalam ang katotohanan. Dahil sa bawat react, share o comment, ipinapakita po natin ang mabuting asal na ating natututunan sa ating mga magulang. Ipinapakita din natin ang takbo ng ating isip na refleksyon po ng ating mga pinaniniwalaan at maging ang mga ugaling ating isinasabuhay. Kaya naman po, be responsible sa paggamit ng social media platforms. Ika nga nila, think before you click San Jose News. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa at dahil kayo ang bida sa segment na ito, deserve nyo ng isang malakas na shoutout! Okay, i-shoutout na po natin unang-una ang birthday boy. Happy belated birthday po sa ating city assessor na si Sir Mario Lorenzo. At syempre, babatiin ko na rin po ang mga nakasama ko kanina sa ating broadcasting training, ang TV broadcasting from Kaipian National High School at ang kanilang teacher coach na si Sir Alan Ray Belisario. Hello din po sa Paradise Farms National High School at ang coach nila na si Sir Marvin Bayani. Ang radio broadcasting naman po sa ating mga elementary students, ang from Towerville Elementary School, ang coach nila na si Ma'am Emelda Hardin. At ang from Tungkong Manga Elementary School, kasama po ang kanilang teacher coach na si Ma'am Ara Sarmiento. Hello din po sa ating mga radio broadcasters sa secondary level from First City Providential College na pinamumunuan po ng kanilang teacher coach na si Sir Michael Arizala. Hello din po sa lahat ng ating mga kababayang nakatutok ngayon sa ating PIO Live. Unahin na po natin ang mga taga-barangay Kaipian na every week po nakatutok sa atin. Kasama din po dyan ang mga taga Ciudad Real. Hello, Sir Pete Malik. Hello din po kay Job de los Santos. Mula po yan kay Stephanie Pineda. From Barangay Gaya-Gaya, pag-ibig ang pairalin, hindi ang galit na walang saysay. Hello po sa lahat ng mga Gayanos at maraming salamat po sa mensaheng ito. From Barangay Francisco Homes Yakal, God bless po always, PIO family. Thank you very much, ma'am, and God bless po sa ating lahat. From Kyra Joy Rosende, hello po kay Ma'am Ayen at ang kanilang nanay Loida. Si Mayriz naman, ito si Mayriz, laging nagsha-shoutout every day or every week. Hello Mayriz, hello daw po sa kanyang mga Ma'am Narlen Ayen, Raina, Steph, Dayan, siya, Ma'am Lloyd, at lahat po ng kanyang mga minamahal dito sa PIO family. Hello kay Nate Josh. Good afternoon din. Hello. Napakagaling ng batang ito. Isa sa mga pinaka-promising radio broadcasters natin mula sa Barangay Tungkong Manga. Hello, Terry Sebastiana. At sa masipag ng Paravet na si Jomar Madarang from Barangay Francisco Homes, Nara. Hello din po kay Ma'am Cherry Balasa Photography, kay Ma'am Bridget Pakunayan at ang PIO ng Gumaok Central. Hello po sa lahat ng mga taga BGC Social. And of course kay Ma'am Jennifer Mendoza, kay Ma'am Luna Isabel from Jenalyn Paras. Congratulations po sa mahalaga at magandang pagbabalita ng impormasyon at kaalaman. At syempre hello din po kay JD Violan watching live ang Violan family from Barangay Minuyan 2. Hello po at maraming salamat po sa laging pagtutok dito sa inyong Thursday Habit. At muli, hello po sa lahat ng mga nakatutok at nanonood
kada Webes ng ating programa. At dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan dito sa TIO Live, kung saan ang balita ay malinaw, ang impormasyon ay tama, at ang opinyon ay may saysay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pakikiisa. I-like, i-share, at huwag kalimutang i-follow ang official Facebook page ng Public Information Office dahil dito, updated ka na, legit pa ang balita. Like, comment, and share. Heart or care. Huwag yung angry at saka yung haha. Ha? Sayang naman ang mga buhay natin kapag ganyan. Sa ngalan po ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur B. Robes, ako po si Brian Ocampo at ito ang PIO Live. Magandang araw, Aria San Joseño.